Magandang hapon po sa bawat isa and salamat po sa Diyos na tayo po ay muli makapagsama-sama to worship the Lord and to hear from His Word sa hapon po na ito. And salamat sa Lord for this past week at sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And muli, welcome po to our church. Ang pangalan po na ating pong church ay The Great Commission Christian Ministry, TGCCM. And we thank you sa bawat isa po sa inyo pong patuloy na pagdalo, sa ating pong mga first-timer na unang pong pagkakataon ating pong nakasama, yung mga laging pong dumadalo. We welcome you all and we are happy na makasama po kayo sa hapon po na ito. At kamusta po ang bawat isa po sa atin? Pakisabi sa katabi mo, kamusta? So I hope na everyone is okay and truly ay amin po kayong patuloy pa makasama for the next weeks. Sa mga hindi pa po nakilala po sa akin, ako si Kuya Francis. Pwede niyo mo tawaging Kuya Francis. And this afternoon, I believe na ito ay sobrang mahalagang mensahe sa bawat isa po sa atin. So this past week, sa ating pong Sunday worship na S&D, tuwing hapon po ng 3 p.m. Ating pong naging series topic for the past weeks, ng mga nakarang mga linggo, last Sunday, our series topic was The King's Plan for Family Restoration. And dito, ating itutuloy ito sa mga susunod pang mga linggo at sa buwan na to ng July. And napag-usapan natin nung past weeks about one father raised to be like Christ. And last Sunday kay Dr. David, napag-usapan natin about marriage, about sa kasalan. Pero ngayong week, very special, no? Ngayon, unang Sunday, first Sunday of the month of July. So meron tayong ibang series topic for this week only. At ang topic na ito ng series, Building Prayer. So pakasabi sa katabi mo, Building Prayer. Pagbuo ng panalangin. So very special to sa ating pong mga buhay, sa ating pong church po, every first week of the month. Ito po yung ating pong pag-uusapan about panalangin, about prayer. Kung mapapansin ninyo, ito ay nakaspread out sa buong taon. So last week, first week din na pag-usapan natin ito. At naniniwala tayo na sobrang mahalaga yung pag-pray, no? Bilang individual at bilang iglesia. Gusto ni Lord na tayo ay dumepende ng buo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin araw-araw. And this afternoon, yung ating pag-uusapan or topic is prayer, walking with Jesus. So pakasabi sa katabi mo, walking with Jesus. Paglakad kasama si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. So meron akong, simulan ko to sa simpleng illustration, simpleng situation, illustration sa bawat isa sa atin. So ang tanong ko, simpleng tanong ko sa atin, have you ever tried walking with someone? No, so sino dito naranasan mo nang maglakad kasama yung isang tao? Sige, pataas ako ng kamay. No? So, sino kasama mo maglakad? Sino kasama mo? Nako, yung mga kabataan, kinikilig. Merong nai-imagine tao na kasama maglakad. Pero siguro, yung kasama mo maglakad, pwedeng kaibigan, kaklase, asawa mo, kaibigan mo, kung sino mang malapit sa iyo. No? So ito yung gusto kong maging illustration ng buong message na ito para sa atin. Paglalakad kasama ang isang kaibigan. So yung iba naglalakad sila kasama yung kaibigan nila sa gabi. Ito napansin ko lang to, no? Pag gabi naglalakad mga magkakaibigan, tapos magpipicture, no? 0.5, no? Tapos mag-post sa story, Strava, no? 1 kilometer, 2 hours. Ang tagal 2 hours yung panahon sa paglakad, 1 kilometer. So siguro puro kwentuhan. Ayun. Pero yung iba sa atin, naglalakad para saan? Para mag-exercise, para pumayat,
bagong kain eh. So, kailangan mabawasan. Yung iba naman naglalakad para bumili ng pagkain. Yung iba naman naglalakad, meron silang goal. Sino dito meron kang goal na halimbawa, 5-kilometer steps, no, in one day, no? Siguro, yung iba sa atin may ganong goal sa paglalakad tuwing gabi o anumang oras ng araw. So, isa pang pagpaliwanag ko doon, so dito, yung iba naman napansin ko, naglalakad daw sila for exercise, so magkasama sila, magkaibigan. Pero pagkatapos ng 20 minutes maglakad, kumain sa McDo. So naglakad pala sila, pupunta sa McDo. No? So yun, na ano ka lang, na maidagdag natin yun, no? Biglang kumain, yung pala kakain lang sa McDo, kaya naglakad ng gabi. So, pero dito, dun sa illustration na yon, yung paglalakad kasama yung isang kaibigan, ano yung madalas ginagawa ninyo kapag naglalakad kayo kasama yung isang kaibigan ninyo o grupo kayo? So, syempre, kayo ay nag-uusap, ikaw nagkukwento ka, makikinig ka mamaya, kwento siya tungkol sa problema niya. Tapos, doon din, tawanan kayo, no? Tawa ng tawa habang naglalakad o yung bonding ninyo bilang magkaibigan, magkagrupo. Tapos, yung iba naman, doon mo mas nakikilala yung tropa, kaibigan mo, no? Kapag meron tayong paglalakad kasama siya o kaya time kasama sila, no? So, sa paglalakad kasama yung isang kaibigan, halimbawa ako, pag kasama ko yung isang kaibigan kong maglakad, halimbawa, kasama ko yung kaibigan ko, lakad kami sa isang sa may, let's say, sa Vermosa, halimbawa lang, dapat kapag naglalakad kami ng magkakaibigan, pareho kami ng direksyon. Pareho kami ng pinupuntahan. Meron kaming, nagkakaunawaan kami, uy, dito tayo, lakad tayo pupunta dito. No? And then, hindi kayo nag-iiwanan. Hindi masabi na naglalakad kayong magkasama, tapos andito ka, andoon siya, ang layo. So, hindi yon paglalakad ng magkasama. So, that illustration ay mahalin tulad natin sa walking with Jesus through prayer. So, ganun din, no, mahalin tulad natin sa paglakad kasama si Jesus araw-araw sa pamamagitan ng panalangin, ng prayer. So, sa next slide, prayer is how we walk with Jesus every day. Ang panalangin, ang paraan ng ating paglalakad kasama si Jesus sa buong buhay natin. We are not called to walk alone in life. We are called to walk with Jesus every day. Hindi natin kailangang maglakad ng mag-isa sa buhay, no? So, I believe na wala namang tao gusto maging mag-isa na lang, no? Gusto natin kasama natin si Jesus sa buhay natin araw-araw. And prayer is fellowship with God. Sa buong sermon message na to, itong mensahe na ito sa hapon na ito, I want na mag-focus about prayer is fellowship with God. Pakipag-ugnayan para sa pagkakaroon at paglago ng relasyon sa Panginoong Yesus. And ngayon, tignan natin about prayer. God created us for fellowship with Him. So tayo ay nilikha ni Lord para makipag-ugnayan sa Kanya. Para makausap siya, kausapin niya tayo, ating makilala si Kristo, ating lumago tayo sa relasyon sa Panginoon at sumunod sa Kanyang kalooban. And we were created in the image of God so that we could know Him, love Him, enjoy His presence, and live in fellowship with God. And God wants a relationship with us. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Diba katulad sa kaibigan mo, sa isang kaibigan, gusto nyo pa na patuloy kayong maging magkaibigan pa, makilala nyo yung bawat isa, at magpatuloy na mag-grow sa friendship, pagkakaibigan ninyo. And walking with God is a lifelong relationship. Ito ay paglakad kasama si Jesus sa buong buhay natin. Araw-araw, lumalakad tayo kasama si Lord.
living in continual awareness of His presence and maintaining a faithful relationship with Him. So tayo ay araw-araw nagpapatuloy na mag-pray kay Lord, kausapin siya at makinig sa Kanya at lumago yung ating relasyon sa Panginoon. Pero this time, ating tignan, from the beginning, nung simula, ano ba yung nangyari sa fellowship and relationship natin sa Lord? So, in the beginning, kung ating mabasa yung book of Genesis sa Bible, sin broke humanity's fellowship with God. Ang kasalanan, sinira nito yung ating pakipag-ugnayan kay Lord. No? Pagkatapos ni Adan at Eva magkasala, nagtago sila mula kay Lord. And yung kasalanan nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. But Jesus restored our relationship with the Father through the cross. Jesus died at the cross and rose again, and our sins are forgiven. Bayad na lahat ng kasalanan mo. Amen? Do you believe na binayaran na ng Panginoon lahat ng ating kasalanan? Amen? Ating palakpakan si Lord sa oras na ito. Jesus restored our relationship with the Father through the cross. And we are reconciled to God. Naibalik yung ating relasyon sa Panginoon. We receive access to God's presence. And we became children of God. Next verse. So John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yung lahat ng tao na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Yesus, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So ngayon, yung ating identity, pagkakakilala kung sino tayo, anak ka na ng Diyos. Amen? We are sons and daughters of the Most High God. Diba yung nabanggit nung last 2 Sundays dito sa atin, na tuwing Sunday, umaten tayo ng 3 p.m., Sons and Daughters Worship. Ito yung ating identity. We are sons and daughters of the Most High God. Meron tayong relasyon sa Panginoon. Tayo bilang anak, siya bilang tatay, bilang ating Panginoon ng ating buhay. Kaya malaya na tayong lumapit kay Lord. We can come to God with confidence through the blood of Jesus Christ. And dito maunawaan natin that prayer is how we walk with Jesus every day. Pero ang problema, ito yung problema sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon. Many people misunderstand prayer. They pray to God only when they have needs or problems, instead of seeing prayer as daily fellowship with God, through which the relationship with God grows deeper. Maraming mga tao, mayroong maling pagkakaunawa sa panalangin. Lumalapit sila sa Diyos at sila ay nanalangin lamang kapag may pangangailangan o may problema. Sa halip na makita na ang panalangin bilang araw-araw na pakipag-ugnayan sa Diyos kung saan mas lumalalim yung ating relasyon sa Kanya. So, they pray to God only when there's a need or a problem. So, halimbawa, mag-pray lang kay Lord kapag may sakit, may exam sa school, no, merong defense, merong thesis defense sa school, merong financial na pangangailangan, daming bayarin, kailangan ng bagong trabaho, kailangan ng job promotion, tama yon, dapat natin gawin yon. Nakasulat sa Bible na dapat nating ilapit sa Diyos lahat ng ating pangailangan. Tumawag ka sa Diyos at siya ay tutugon sa iyong kahilingan at panalangin. But prayer is more than asking God for our needs. Prayer is daily fellowship with Jesus. Ang panalangin ay higit pa sa paghingi sa Diyos. Ang panalangin ay araw-araw na pakipag-ugnayan kay Jesus. And this is the main meaning of walking with Jesus. Next slide. Walking with Jesus through prayer means living each day in close fellowship with Jesus, talking to Him, listening to Him, trusting Him, and obeying Him as we follow Jesus.
Ang paglakad kasama si Jesus sa pamamagitan ng panalangin ay nangangahulugang pumuhay araw-araw na malapit na pakipag-ugnayan kay Jesus. Pakipag-usap sa Kanya, pakikinig sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at pagsunod sa Kanya habang patuloy natin siyang sinusundan sa buong buhay natin. And habang tayo ay may araw-araw na pakipag-ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, ang ating layunin ay patuloy na palalimin ng ating personal na relasyon kay Jesus. Sa next slide, sabi ni Billy Graham, nothing can replace a daily spent alone with God in prayer. No, yung bawat araw na panahon, personal na oras, kasama ang Diyos sa panalangin, hindi yon kailanman na walang halaga. Yun ay walang makapagpalit sa bagay na yun. No? Prayer should not be limited kapag may problema, kapag may pangailangan, but prayer is everyday fellowship with the Lord. Yung ating relasyon sa Kanya, mas lalong lumalago. Kaya diba mapapansin ninyo kapag tayo ay nag-spend time sa kaibigan, sa asawa mo, sa kaklase mo, family members, at iba pa mga tao, when we spend time with other people, our relationship with them grows deeper. Ating nakikilala sila. And spending time with God every day is always never wasted. Time spent with God is never wasted. In Jesus' presence, He strengthens our faith, correct our hearts, renew our minds, and transform us to become more like Christ. Tayo ay palapit ng palapit doon sa intimacy at pagkakaroon ng pagbabago to become more like Christ. Sa next slide, sa Micah 6 verse 8, He has told you, O man, what is good and what does the Lord requires of you, but to do justice and to love kindness and walk humbly with your God. So dito, ang emphasis dito, maunawaan natin na God desires all His children to walk with Him. Gusto ng Diyos na lahat tayo, lahat ng anak ng Diyos, lumakad kasama siya. Ang problema, tayo yung hindi sumasama kay Lord, no? Laging lumalayo sa Panginoon, lagi natin inuuna yung ating sariling kagustuhan. Busy ako dami kong gagawin. O kaya, madaming distractions, madaming mga bagay na distracting sa atin sa paglakad kasama ang Panginoong Hesus. But then, God desires all His children to walk with Him, to walk humbly with God. And sa next slide, sa paglakad natin kasama ang Panginoong Hesus, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Tayo ay namumuhay batay sa pananampalataya sa Panginoon. And hindi sa mga bagay na ating nakikita. We walk by faith. Kapag tayo ay humaharap sa problema, kapag tayo humaharap sa anumang sitwasyon ng buhay, mabuti o masama, in every season of our lives, we walk by faith, not by sight. Na halimbawa, hindi mo pa nakikita yung katugunan sa panalangin mo, pero sumasampalataya ka sa Panginoon. Darating ito. You believe that the Lord is working and doing sa buhay mo. And God is always faithful and good sa buhay natin. Amen? Do you believe na ang Lord ay mabuti tapat sa buhay natin? Amen? Ating palakpakan si Lord sa oras na ito. Walking by faith, not by sight. Lord, kahit di ko pa nakikita yung katugunan sa panalangin ko, Lord, kahit di ko pa natanggap yung katugunan sa mga kahilingan ko, I walk by faith. Nainiwala akong kasama kita at tumutugon ka sa mga panalangin ko. Walking by faith and not by sight. Laging pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita yung ating basihan sa ating pamumuhay. But then, ngayon, how to walk with Jesus? No? Paano tayo lalakad kasama ang Panginoong Hesus? So, we have 5 points. 5 points. What does walking with Jesus means? Point number 1,
Walking with Jesus means remaining in Jesus' presence. Ang paglakad kasama si Jesus ay hindi nangangahulugang tayo ay hiwalay sa Kanya. Ang ating paglakad kasama si Jesus ay nangangahulugang pananatili sa presensya ng Lord Jesus. So mga kapatid, ang prayer, sobrang mahalaga ito sa buhay natin. No, sa ating everyday na pagharap sa mga ating ginagawa, no, sa pagtrabaho, sa pag-aaral, sa ating pagharap sa problema, sa ating relationship, no, sa ating mga bawat na kinakarap na pagsubok sa buhay. Prayer is always remaining in Jesus' presence. Tayo ay lumalakad na yung bang nanatili tayo sa Panginoon, hindi tayo lumalayo sa Lord Jesus. We cannot walk on our own. Hindi natin kayang mabuhay ng hiwalay sa Panginoong Diyos. Always remain in Jesus' presence. Prayer is not an event. Hindi ito yung kapag tuwing Sunday lang, prayer. Hindi ito tuwing bago kumain, bago matulog. But prayer is daily fellowship with Jesus. Ito yung paraan natin ng pananatili sa presensya ng Panginoong Yesus. Yung bang makasama mo lang si Lord Jesus, sapat na, okay ka na, tagumpay na. No? Yung makasama mo lang si Lord palagi araw-araw, tagumpay na buong buhay mo, buong araw mo. Basta kasama ang Panginoong Yesus. And remaining in Jesus' presence is the means of walking with Jesus. Sa John 15:4-5, next slide. Ito yung main scripture of this message. Ito yung ating pundasyon ng mensahe natin sa hapon na ito. Sabi sa John 15, verse 4-5, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." Verse 5, "I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing." So dito, sa Filipino version, sabi dyan, "Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." So ano yung konteksto ng mensahe na ito para sa atin? Kung ating titignan yung konteksto ng verse na ito yung parte ng huling teaching ni Jesus sa mga disciples niya. Bago siya iaresto, bago siya ipako sa krus, and sa mga chapter ng Book of John, Jesus was preparing them for physical departure. Si Jesus, naghahanda na siya ay aalis na. Hinahanda niya yung mga disciples niya na kapag umalis siya, they will remain in Jesus. No, the disciples had to walk with Jesus, listen to Him, and dependent on His physical presence. Nakasama nila ang Lord for 3.5 years. No? They walked with Jesus for that time physically. But Jesus knew that He would soon return to the Father. Alam ni Jesus na malapit na babalik siya sa Ama sa langit. And then, si Jesus Christ, kanya tinuruan yung mga disciples niya kung paanong lumakad ng tapat at mabunga kahit na wala siya doon physically. But Jesus' spiritual presence is in that place. Kasama nila. Sabi doon sa Book of John, kung ating mabasa doon, sabi, "I am the true vine and my Father is the gardener." Mabasa natin ito sa verse 1 ng chapter 15. Dito makita natin na halimbawa sa isang puno ng ubas. Nakita na ba kayo ng isang puno ng ubas? No, dito sa church natin, madami tayong mga puno. Halimbawa, mayroon tayong malaking puno dito, doon, at least I think more than 7 yung ating puno dito sa loob ng church natin. Halimbawa, yung isang puno at yung mga sanga nito. So doon makita natin, yung puno, magkakaroon siya ng bunga, yung kanyang sanga, galing mismo sa puno. Ibig sabihin,
kailangan laging konektado yung sanga doon sa puno. The vine is the source. Konektado sa source ng buhay, ng fruitfulness, ng lakas ng buhay na kailangan nito. And then binibigay nung, halimbawa sa isang puno, yung vine, yung mismong katawan ng puno, yung bang binibigay niya yung bang, halimbawa may isang puno dito, mula dito, ibibigay niya yung mga, yung water supply, yung nourishes, yung mga nutrients sa bawat sanga. So halimbawa ganon, merong isang malaking puno dito. So from the vine, dadaloy yung lakas, yung nutrients, yung mga yung water at other nutrients doon sa bawat sanga nito. So makita natin source ay yung vine, yung puno, no? And then makita natin dito, Jesus was teaching them na kahit hindi na nila kasama si Jesus physically sa tabi nila, but spiritually kasama nila si Lord at kailangan magpatuloy sa paglapit sa Lord every day on fellowship. Through prayer, we can experience Jesus' presence when we pray, when we come to Him every day, continually, araw-araw sa buhay natin. Kaya dito, ang utos ng Lord, remain in me. Remain in Jesus. So pakasabi sa atin mo, remain in Jesus. Manatili sa Lord Jesus. No? Huwag kang lalayo sa Panginoon. No? Kaya tayo napapahamak kuminsan kung bakit tayo ay napahamak sa ating paglakad, sa ating journey sa buhay na to, because we are being away from the Lord. Lumalayo tayo sa Panginoon. Every time na tayo ay lumalayo sa Panginoon, pahiwalay tayo ng pahiwalay sa source ng buhay. Yung ating buong buhay, yung ating purpose, yung lahat ng bagay ay nasa Panginoon. Everything is on Him. He is the source. Purpose, lakas, buhay mo, everything, yung mga pangailangan mo, nasa Panginoon. No? Sa pag-aaral, no? Halimbawa, kailangan mo ng wisdom, ng guidance, sa exam, sa defense, sa trabaho, kailangan mo ng gabay ng Lord sa bawat gagawin mo na mga task, no? Sa pagbuo ng pamilya, you need guidance and wisdom from the Lord sa pagbuo ng mga anak-anak mo, sa pagpapalaki sa kanila. Sa bawat aspect ng buhay natin, we need the Lord Jesus. We need God in our lives. We cannot do anything apart from Him. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawang anuman kapag hiwalay sa Panginoong Jesus, because Jesus is the source of everything ng buhay natin. Kaya ibig sabihin nito, wag lang tayong lumapit kay Jesus kapag Sunday, wag lang tayong mag-pray kapag kakain lang, kapag bago matulog sandali, but every day spend time with God through prayer. So ako po, ma-share ko lang yung short testimony ko. So ako, before, ako nagsimulang sumampalataya, tumanggap sa Lord Jesus as my Lord and Savior nung way back 2016. So ako yung high school student. Ano pa ako noon? Grade 10. Grade 10 high school student. So yun yung time na nagsimula ako lumakad kay Lord. Pero before talaga, wala akong relasyon sa Lord. Yung buhay ko, sobrang mahirap kapag wala ang Panginoon sa buhay ko noon. From the past 17 years ng buhay ko noon, ang hirap mabuhay nang hiwalay kay Lord. But then, sa aking pagsimula nung paglakad kasama si Jesus, nagsimula ako dati, ang prayer ko, short lang, halimbawa, 5 minutes, hindi pa ako sanay sa pag-pray kay Lord. Tapos, every day, unti-unti, lumalago sa relasyon kay Lord. Araw-araw ako nag-pray. Lagi yung prayer time ko, 8 o'clock. Basta pagising ko, before anything else, prayer. 20 minutes, 10 minutes, at patuloy na spending more time with God every day. And then, ngayon, bilang working na for the past 4 years ng life ko. So sa office namin kasi laging meron kaming meeting rooms. So meron kaming madaming mga rooms sa office namin. So ang shift ko 8 o'clock, pero laging ang gagawin ko pagdating ko sa trabaho, yung first 1 hour o yung first minutes ng aking work, prayer. Unahin ko si Lord. Lalapit ako kay Lord para humingi ng kalakasan, ng wisdom, remaining in Jesus
presence every day. And dito, maunawaan natin na sa ating paglapit sa Panginoon, it is a personal time with Him for our relationship sa Kanya, to depend on Him, to trust Him, to surrender our desires to His will, and to obey Him. Remaining in Jesus is a everyday task sa bawat isa sa atin. Gagawin natin to araw-araw. No? Sabi diyan, as I also remain in you. No? Our relationship with Jesus is not one-sided. Hindi ito isang side lang, hindi isang tao lang. But we remain in Jesus because Jesus first came to live in us through the Holy Spirit. Siya yung unang lumapit sa atin, tumira sa ating buhay through the Holy Spirit. So si Jesus, ayaw niya na tayo ay hiwalay sa Kanya. Gusto niya na tayo maging malapit sa Kanya araw-araw. No, yung Kanyang presensya magbibigay ng lakas, ng buhay, ng biyaya, at ng lahat ng ating pangailangan. And dito, maunawaan natin, sabi diyan sa verse, apart from me, you can do nothing. No? Yung isang sanga, halimbawa, imagine, yung isang puno ng ubas. Imagine may puno dito. Laki ng puno, mataba. So, halimbawa, yung mga sanga nito, kapag tinanggal ko yung sanga doon sa source, pag tinanggal ko yung isang sanga doon sa puno, mabuhay ba yung sanga? Diba hindi? Because everything flows from the vine, from the tree itself. He is the source. Jesus is the source. Amen? Ating palakpakan si Lord sa oras na ito. So, every day, depend on God. Araw-araw tayong didepende kay Lord. Hindi natin kayang mabuhay on our own. When we pray, we declare our full dependence on God. Tayo ay buong dumidepende sa Panginoon. Hindi sa ating sariling lakas, kakayahan, diskarte, pero everything depending fully on God, on Jesus. No? Kung ano yung Kanyang word sa atin, ating gagawin, kung ano yung Kanyang gustong sabihin sa atin, ating pakinggan ito every day sa buhay natin. And dito, maunawaan natin na ang church, ang Kristiyano, ang bawat isa sa atin should remain in Jesus' presence. No? Palagi, huwag tayong lalayo at aalis sa Kanyang presensya. And dito maunawaan natin na sa point na to is everything ay dahil sa Panginoon. Kung ano yung ating mga naabot, kung ano yung ating mga nagagawa, laging dahil sa Panginoon. Ito, sa buhay natin. And then dito, maunawaan natin sa point na to is prayer is how we remain in Jesus' presence. Yung bang hindi ka aalis, manatili ka sa Kanya. And then sa point number 2, sa next slide, point number 2, maunawaan natin, walking with Jesus means talking and listening to Him. Ang paglakad kasama si Jesus ay nangangahulugang pakipag-usap at pakikinig sa Kanya. So, sa prayer, hindi pwedeng, halimbawa sa makibigan, hindi pwedeng isang tao lang magsasalita. Pareho kayo. After nung isa, yung naman magkakwento. So, ganoon din kay Lord. So dito, we see that conversation with Jesus is both of us ay nagasalita. So, tayo ay kakausap kay Lord at si Lord magsasalita sa atin through the Word of God, the Bible, every day sa ating buhay. So dito makita natin may magbubukas na puso at merong pagpapakumbabang pakikinig kay Lord araw-araw. And then hindi tayo nagasalita para nang wala lang, pero we surrender everything to Jesus. Sa next slide, sa Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times, you people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Pakisabi sa atin mo, magtiwala sa Diyos. Trust in Jesus. Magtiwala ka kay Lord every day. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas, siya ang kubling may dulot na lunas. Sabi diyan sa verse, trust in Him at all times. Sa panahon na may problema,
sa family, sa panahon na meron tayong personal na pagsubok, pinagdaanan, sa panahon ng may kalungkutan, sa panahon ng masaya ang lahat, sa panahon na may pangangailangan, sa panahon na everything is fine, all the times, trust in Jesus. Yung katulad sa ating kinanta kanina, Oceans, yung bang hindi mo alam yung mangyayari sa future, but you trust in Jesus through prayer. Pagkitiwala sa Kanya, na Lord, saan mo man ako dalhin, magkitiwala ako sa iyo. Lord, kahit anong mangyari sa buhay ko, I will trust in you. And that is through prayer. We trust in Jesus sa lahat ng oras. Sabi diyan, pour out your hearts to Him. Sa Pilipino, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. So meron ba tayong mga kabigatan sa buhay ngayon? Meron ba tayong mga kabigatan na pinapasan, may galit, may lungkot, may sakit, na broken-hearted ka, o iniwan ka, hindi okay yung family mo, or anything na ating pasanin sa buhay, pour out your hearts to Jesus. Lahat ating ibibigay sa Kanya, lahat ng pasanin ng buhay. And when we pour out our hearts to Jesus, mapansin mo, ang gaan na, may peace na after you pray. Meron ng kapayapaan mula sa Panginoon after you pray to the Lord. Pour out your hearts to Jesus. Lagi tayong lalapit kay Lord every day in prayer, ating ibibigay sa Kanya lahat ng pasanin. No? Lahat ng mga worries, lahat ng ating anxiety, lahat ng ating concerns sa buhay, lahat ng bagay, everything. Pour out your hearts to Jesus. No, lahat isuko mo kay Lord. Di mo kailangang pasanin yung bawat mga kabigatan na yan throughout your life. You have Jesus to walk with you every day. Amen? You have Jesus to walk with you every day. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan kailanman. Amen? Ating palapakan si Lord sa oras na ito. Pour out your hearts to Jesus. Wala kang ititira. Lahat ibibigay mo sa Panginoon sa anumang kabigatan na meron ka. For God is our refuge. And sabi diyan sa verse na to, kung tayo dito makita natin na ibuhos ang ating puso sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Pwede kang maging honest kay Lord. Pwede mong sabihin lahat sa Panginoon. Kasalanan, problema, everything. Be honest to Lord in prayer. Hindi natin kailangan magpanggap sa prayer. We don't have to yung bang magpanggap sa harap ng Panginoon. Alam ng Lord pinagdaanan mo. So ngayon, kung meron ka mang pinagdaanan sa buhay mo, alam ng Lord yan. And He wants you to trust in Him and to pour out your hearts on Him every day through prayer. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Kung pagod ka, sabihin mo kay Jesus. Kung natakot ka, sabihin mo sa Kanya, mag-pray ka. Kung nahihirapan ka magpatawad, sabihin mo kay Lord. Kung ikaw ay nalilito, sabihin mo sa Panginoong Yesus. At kung masaya ka, magpasalamat ka kay Lord. Pero hindi lang tayo nagsalita, we also listen to Jesus. So, pakikinig ay yung ating pagsalita kay Lord, and then we listen to Jesus. Pero paano tayo makikinig kay Lord? Through the Word of God. No? So araw-araw magbabasa ka ng Bible. So sino dito nag-devotion every day, nagbabasa ng Bible? Taas kamay. So araw-araw magbabasa ka ng Word of God. You do your devotion. Jesus will speak through the Word, through the Bible, sa buhay natin araw-araw. Hindi ito information, but this is the voice of God through the Scripture. And the Holy Spirit uses the Word to correct us, to guide us, and to transform us every day. Sa next slide, so mayroong story. So ito, are you familiar with story of Martha and Mary? No? So, ito story of Martha and Mary. So, ito lang yung kinuha kong verse sa slide, but hayaan yung basahin ko yung buong talata. So, sa Luke 10:38-42, basahin ko yung talata. Wala to sa slide. Isang verse lang kinuha ko. Sabi sa Luke 10:38-42, si Jesus at ang kanyang mga alagad nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Ulitin ko.
Si Mary, sabi diyan, naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. She listened to Jesus. So verse 40. Pero si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Busy-busy. Ang daming gagawin. Ang daming ihahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na mag-isa? Sabihin nga po ninyo siyang, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nabalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito ay hindi aalisin sa kanya. So dito, maunawaan natin na si Mary and si Marta. No? Si Marta, busy sa maraming gawain. No? Pagdating ni Jesus, busy. Magluto, mag-prepare, daming ginagawa. Sobrang busy. No? Puno ang schedule. Schedule niya for the day. Si Mary, nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang salita. Focus siya sa pakikinig kay Jesus sa word niya. Hindi masama ang maglingkod, katulad ng ginawa ni Marta, pero sinabi ni Jesus na pinili ni Mary ang mas mahalagang bagay, ang manatili at makinig sa Lord Jesus. So dito mga kapatid, makita natin, we listen to Jesus. No? Mahalagang makinig kay Lord. No? Yung bawat kanyang sinasabi sa Bible, sa Word, sa devotion natin, yung bawat sinasabi ng Lord sa iyo, sa Sunday, sa message, everything, mahalagang makinig sa Panginoong Yesus. No? At yung sinasabi ng Lord, it's always yung kanyang kalooban para sa atin. Ikabubuti mo. God's will is good, pleasing, and perfect sa buhay natin. And yung Word of God, laging kalooban ng Diyos ito para sa atin, para sa ating ikabubuti. Maraming mga Kristiyano ang busy para kay Lord. Pero minsan, hindi na nakikinig kay Lord. No? Yung puro na lang kabisihan, service, pero hindi na nakikinig kay Lord. Busy sa ministry, busy sa work, busy sa family, busy sa problema, busy kaka-cellphone. Kakalaro mo yan. Ganun, no? Kaka-social media mo yan. Yeah. Busy sa buhay. Pero tahimik na yung devotional life. No? Ang daming kabisihan, pero hindi na nakikinig sa word ni Lord. Araw-araw. Yun ang problema sa atin ngayon. So, isang illustration. So, magbigay ako ng isang illustration upang maunawaan natin lalo itong point na to. So, may mga tao na kapag nag-uusap, parang hindi conversation. So, kundi monologue lang. Yung bang siya lang yung mag-isa nagasalita. Pero ikaw na magasalita, bigla siyang may gagawin, biglang titingin sa phone, bigla siyang aalis, no? Alis ng alis, hindi nakikinig, no? Hindi ba nakakapagod 'yun kapag ganun yung kasama natin, hindi nakikinig sa iyo, no? Minsan ganun tayo kay Lord. Lord, ito po yung kailangan ko. Lord, ito po yung problema ko. I pray. Pero after prayer, alis ka agad. Hindi na tayo nagbubukas ng Bible. We don't listen to God. Hindi na tayo nakikinig sa kanyang salita, sa kanyang pasensya. Hindi natin tatanong kay Lord na, Lord, ano po yung gusto mong ituro sa akin sa oras na to? So mga kapatid, let's practice both honest prayer and humble listening to Lord in prayer. So, halimbawa maglaan ka ng oras, pagising mo sa umaga, start your day in prayer. 10 minutes, 15 minutes na prayer time kay Lord. Una mo kausapin si Lord. Honestly. Pangalawa, magbasa ka ng scripture. And then when you pray, do not only ask God to change your situation. Ask God to change your heart. No, hilingin mo din na, Lord, ano po yung gusto mong gawin sa buhay ko. Lord, baguhin mo din po yung puso ko. No? Search my heart, O God. No, yung kanina yung ating inawit. Search my heart, O God. So prayer means remaining in Jesus' presence. And prayer means
talking, listening to Him. Pero habang nakikinig tayo kay Jesus, meron tayong matuklasan. Hindi palagi ang gusto natin ang pinakamabuti. Kaya ito yung point number 3. At yung point number 3, walking with Jesus means surrendering to God's will. So pakisabi sa atin mo, surrender to God's will. Ang ating paglakad kasama si Jesus, nangangahulugang ito, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Dito makita natin, when we pray to God every day, iba yung kalooban mo kuminsan sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo nag-pray kay Lord, we surrender to His will. We surrender sa Kanyang kalooban, and always, sabi ko kanina, God's will is good, pleasing, and perfect. Book of Romans chapter 12. That's the God's will for us. Laging good, perfect, and pleasing ito sa buhay natin. And that's the best choice to choose, to surrender to God's will. Hindi yung kalooban mo, kundi kalooban ng Panginoong Hesus. Kaya kapag tayo nag-pray, we don't force the Lord to follow our plans. Kasi minsan, halimbawa, gamitin ko yung first illustration ko kanina. Imagine sa paglalakad kasama yung isang kaibigan. Halimbawa, lakad kayo. Ganyan. Minsan, meron kang ibang gusto. Gusto mo dito. Dito sa paglakad ito, ito yung plano mo. Ito yung gusto ko, Lord. Ito yung gusto ko. Pero ang plano ng Diyos dito. Ang plano ng Panginoon dito. Minsan, we push our own plans instead of the plan of God sa buhay natin. Iba yung kalooban ng Diyos kuminsan sa ating sariling kalooban. And dito, makita natin na prayer is always surrendering to God's will. So, sa next slide, sa Lucas 22, verse 42, our example is Jesus. Sabi diyan, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ito yung time na Jesus is praying in the Garden of Gethsemane, no? Sa time na yon. And then, dito, ating makikita, ang prayer ni Jesus, Ama, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. And then, dito makita natin, ito yung time na nag-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane. Bago siya ipako sa krus, sinabi niya, not my will, but yours be done. Si Jesus mismo yung nagpakita ng perfect example ng surrendered prayer. No? Hindi madaling ang kanyang daraanan sa kanyang buhay for the next day, for the next week na to because of crucifixion. No, may suffering, may pain, may cross, siya ipapako, madaming gagawin sa kanya, pero siya ay nagpasakop sa will ng Father. Kung si Jesus, ang anak ng Diyos, nag-pray ng may surrender, how much we are. No? Gaano pa kaya tayo? No? Sobrang halaga na you surrender to God's will every day. Hindi ibig sabihin na tayo ay wala ng desire. Hindi ibig sabihin na bawal na tayong humiling kay Lord. Pwede tayong humiling kay Lord. Pwedeng umiyak kay Lord in prayer. Pwede tayong magsabi ng laman ng puso sa Panginoon. Pero sa dulo, sinasabi natin, Lord, mas magtitiwala ako sa wisdom mo kaysa sa gusto ko. Bakit mahalaga ito? Because sometimes God's answer is yes, sometimes no. No, sa life natin. Sometimes ang sagot ni Lord, wait. Hintay. Hintay lang, anak. Sometimes He changes the direction. Sometimes He changes us before He changes the situation. Minsan ang binabago ni Lord, ikaw mismo, hindi yung sitwasyon. At kapag hindi tayo nakasuko ng buo sa Panginoon in prayer, madali tayo ma-offend kay Lord. Tampo, lalayo tayo sa Panginoon, tayo lalayo sa loob natin kay Lord. Kapag hindi niya sinagot yung gusto natin, lalayo ka kay Lord. Kapag ka-delayed yung sagot, tagal naman, ilang years na, no? Manghihina tayo. Pero kapag surrendered ka sa Lord in prayer, kahit hindi natin maintindihan lahat, kahit na hindi mo maunawaan yung nangyayari sa buhay mo ngayon, we continue to trust Jesus always as we follow Him. Amen? Laging tayo ay makakapagpatuloy sa paglakad sa Kanyang plano at kalooban sa buhay natin. So illustration para mas lalo nating maunawaan itong point number 3.
Halimbawa, kapag merong isang magulang sa daan, minsan gusto ng bata tumakbo sa direksyon na gusto niya. Diba? Minsan, yung bata, takbo-takbo. Kung saan yung direksyon na gusto niya, yung bang pumunta, takbo-takbo yung mga bata. Pero hinahawakan siya ng magulang. No? Lagi yung magulang, hinahawakan yung kanyang anak. Sabi, anak, dito tayo. Hindi dahil ayaw siyang pasahin ng magulang, kundi mas nakita ng magulang yung panganib at yung tamang daan. So, ganoon din kay Lord. Ganoon din sa ating prayer kay Lord. May mga panalangin tayo kay Lord na akala natin makabuti sa atin. Pero, nais ng Diyos na sabihin sa atin, anak, huwag ka dyan. Kita ko yung panganib sa daan na yan. Dito tayo sa tamang daan. No? Dito makita natin na si Lord, nakikita niya yung future, everything that we don't see through our own eyes, through our own understanding. No? And then, kaya minsan, ang protection ni Lord sa atin, mukha siyang rejection, pagtanggi sa atin. Minsan yung delay ni Lord ay preparation. Minsan yung no ni Lord ay mercy, habag para sa atin. Kaya mga kapatid, sa time na to, ano yung area ng buhay mo na kailangan mong isuko kay Lord? Ito ba ay plano mo? Ito ba ay relationship? Ito ba ay career, ministry? Yung galit mo, yung takot mo, yung pangarap mo? Hindi sapat na sabihin lang, Lord, bless my plans. Itong gagawin ko, itong plano ko. But mas tamang ipag-pray, Lord, lead my life. Where the Spirit leads me. Di ba yung kanina ating kanta sa Oceans? Lord, lead my life. Lord, ikaw yung mag-lead sa buhay ko. Yung halimbawa, gamitin ko ulit yung ating illustration, paglakad kasama yung isang kaibigan. So, halimbawa, ganoon din sa paglakad kasama si Lord. So, si Lord yung nag-lead sa atin. He is always leading us doon sa kalooban niya, doon sa tamang daan ng buhay natin. Hindi tayo yung bang kapag naglalakad, ikaw yung mauna, tapos niiwan si Lord. Hindi ganon. Lord, lead my life. Lord, pangunahan mo ako. Lord, ikaw yung mauna sa akin. Lord, ikaw yung gumabay sa bawat hakbang ng buhay ko. Kaya, yun yung dapat natin gawin. Lord, lead my life. So, pakasabi, Lord, lead my life. No? Kapag tayo nanatili sa presensya ng Panginoong Yesus, tayo ay nakipag-usap sa Kanya, nakikinig sa Kanya, nagkapasakop sa Kanyang kalooban, pero merong itong bunga. Hindi lang tayo nagiging prayerful, we will become obedient. Point number 4, walking with Jesus means following Jesus in obedience. Yung paglakad kasama si Jesus ay nangangahulugang pagsunod sa Kanya. Prayer does not lead us to obedience becomes incomplete. Laging tayong, kung tunay tayong lumalapit kay Jesus, nakikinig kay Jesus at nagpapasakop kay Jesus, then we must also follow Jesus. No? Tayo susunod kay Lord. No? Kaya nga sabi dun sa next slide, sa John 14:15, if you love me, keep my commands. No? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang mga tinuturo ko. So sa verse na ito, makita natin, sinabi ni Jesus kung mahal natin siya. Ikaw, mahal mo ba si Lord? Do you love Jesus? Amen. Do you love Jesus? Kung mahal mo si Jesus, sumunod ka sa Kanya, sa Kanyang mga inuutos sa buhay natin. And tayo ay laging lalakad na may pagsunod sa Panginoon araw-araw through prayer. Obedience is not the way we earn salvation. We are saved by grace through faith in Christ, but obedience is the fruit of a real relationship with Him. Kung tunay tayong merong relasyon kay Lord, susunod tayo. Kung tunay mong mahal si Jesus, susunod ka sa Kanya. Kahit masakit, kahit na may pain, kahit na mahirap, kahit na mukhang ewan, pero always obeying Jesus because you love Jesus. Amen? At ipalapakan si Lord sa oras na ito. If you love Jesus, keep His commands. So mga kapatid, minsan we pray, Lord, speak to me. Lord, kausapin mo ako. Pero kapag nagsalita na si Lord through His Word, ayaw namang sumunod. No? Minsan we pray for guidance, but we ignore conviction of the Holy Spirit. We pray for peace, but we refuse forgiveness.
ayaw mong magpatawad sa tao na to na matagal nang humingi ng tawad sa iyo, no? We pray for blessing, but we continue in disobedience, no? Mga kapatid, walking with Jesus means we move when He says He move. Kapag lumakas si Lord, lalakad tayo. Kapag nag-move si Lord, we will move. Every day sa buhay natin. And when we stop, when Jesus says stop, we forgive when He commands us to forgive. So laging tayo ay sumusunod anumang iuutos ng Panginoon sa buhay natin, no? And then sa next slide, sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi diyan sa Pilipino, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Do what it says. Gawin mo kung ano yung sinasabi sa atin. Dito, reminder sa bawat isa sa atin na believers not only listen to the word, but do what it says. Hindi sapat na atin napakinggan yung mensahe na ito. Hindi sapat na tayo nakapakinig ng Word of God. Pero dito maunawa natin, ang tanong, susunod ba tayo pag uwi natin? Kapag umuwi ka galing church, tayo ba'y susunod kay Lord sa buhay natin? I believe na ang lahat dito susunod kay Lord pag uwi. Amen? And then dito sabi, isang illustration para maunawa natin tong point na ito. So kapag naglalakad ka, kasama yung isang guide, halimbawa siguro sa hiking. So sino dito nakapag-hiking? Napag-hiking na. So minsan sa hiking, may guide kayo na mauna sa inyo. Siyempre alam niya yung bundok, alam niya yung lakad, alam niya kung saan yung tamang yung panganib, yung walang panganib, alam ng guide yon. So halimbawa kapag naglalakad ka, kasama yung isang guide sa isang lugar, hindi mo kabisado yung lugar, mahalaga na sumunod ka sa kanya palagi. Kapag sinabi ng guide na, wag dyan, delikado dyan, mahuhulog ka dyan. Diba? Meron dong pwede kang mahulog dun sa gilid ng mga bato. Halimbawa, huwag dyan, delikado. Pero pinilito pa rin yung gusto mo, ikaw, pasaway ka, pilit pa din, gusto ko dito. Ikaw ay mahuhulog sa panganib, ikaw ay madisgrasya, no? Mapahamak ka. Hindi dahil masama ang guide, kundi dahil hindi ka sumunod. So sumunod ka na. No? Do what it says. No? Jesus is not only our comforter, and Jesus is our Lord. He is Lord ng buhay natin. He does not only walk beside us to make us feel better. He leads us into a life that honors God. Kaya mga kapatid, itong mensahe na ito ay nagtatanong sa atin ngayon na, Lord, ano yung isang bagay na matagal mo nang pinapasunod sa akin? Lord, may tao ba akong kailangang patawarin? Meron ba akong kasalanan na kailangan kong talikuran? Lord, meron ba akong mga habits na kailangan ko nang ayusin simula ngayon? And then, we see na we do not delay, we do not only pray about obedience, we obey. Amen? We obey the Lord Jesus araw-araw sa buhay natin. Kung may kinakausap si Lord sa puso mo, respond today. Gawin mo. Kung may dapat kang ayusin mo. Kung may dapat kang bitawan mo na. Kung may dapat kang simulan mo na. Prayer is not only about words spoken to God. Prayer should lead to a life surrendered and obedient to God. Point number 5, walking with Jesus will result in bearing fruits. No, yung kanina kumabasa natin yung John chapter 15 verse 4 to 5 na remain in me as I also remain in you. And then we see na when we remain in the Lord, we will bear much fruit. Magkakaroon tayo ng bunga, no? Magkakaroon tayo ng bunga sa ating patuloy na pagpapanatili sa Panginoon through prayer. So dito maunawaan natin na yung paglakad kasama si Jesus, magubungan ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kapag may isang tao
na tunay na lumalakad kasama si Jesus sa panalangin, may bunga. Hindi pwedeng araw-araw na natili sa presensya ng Panginoong Jesus, nakipag-usap sa Kanya, nakikinig sa Kanya, at nagpasakop sa Kanyang kalooban, sumusunod sa Kanya, pero walang pagbabago ng buhay sa Kanya. Hindi pwedeng walang pagbabago ng buhay. When you spend time with the Lord Jesus, we change. God changes us. Kaya nga sabi sa John 15 verse 5, sabi doon, sinabi ni Jesus na siya ang vine at tayo ang sanga. We are the branches. No? Ang nanatili sa Kanya ay namumunga ng marami. Sapagkat hiwalay sa Kanya ay wala tayong magagawa. Ibig sabihin, fruitfulness ay hindi galing sa sariling lakas natin. Hindi ito dahil mahusay ka, hindi ito dahil matagal ka na sa church for many years, marami tayong alam sa Bible, active sa ministry, halos lahat na sinalihan mo, di ba? No? Ang tunay na bunga ng gagaling sa buhay na nakakabit kay Jesus araw-araw sa panalangin. Magkakaroon ng bunga, pagbabago ng buhay. Meron dalawang uri ng fruits, two kinds of fruits. So, first is inward fruits, bunga panloob, sa loob natin, having the fruits of the Spirit. Pangalawang bunga, outward fruits, bunga panlabas. You are making disciples, you have disciples as your fruits. Yung mga tinuturuan mo, yung mga taong dinidisciple mo continually, they are your fruits outwardly. So unahin natin yung inward fruits, having the fruits of the Spirit. Ito ang bunga na gusto makita ng Diyos sa buhay natin. Sa next slide, sa Galatians 5:22-23, sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Sa Tagalog, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. So dito makita natin, ito yung bunga ng Espiritu. The Holy Spirit transform us, and we have fruits of the Spirit. No? When we pray to the Lord, kapag tayo nag-pray kay Lord, araw-araw, binabago niya tayo. Nagbabago yung buhay mo. Nagkakaroon ka ng bunga. So halimbawa, mapansin mo, nagkakaroon ka ng bunga, pag-ibig. Natutunan mo ng magmahal sa family mo, sa magulang mo na dati hindi kayo malapit, no? But the Lord restores our families, 'di ba? Sabi sa last 2 Sundays, the Lord restores your family. And then bunga, love, no? Kaya mo nang mahalin yung kaaway mo, yung dating mga tao na gumagawa sa iyo ng masakit, you will able to love them. Because of Jesus inside of you, and you pray every day. Ano pa? Bunga ng Espiritu, joy. Mapansin mo, kahit na may problema, because you are praying to God every day, merong kagalakan. Sabi dyan, peace. Merong forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Hindi natin kayang maging tapat on our own, but because praying to God, remaining in Jesus' presence, we bear fruit. We become faithful to God every day sa buhay natin. Gentleness and self-control. Dati, hindi yung mapigilan magalit, hindi yung mapigilan magsalita, hindi yung mapigilan gawin ito, pero magagawa mo na. You have fruit of the Spirit, self-control. Because the Holy Spirit changes us, and we are bearing fruits inwardly as we have fellowship and prayer sa Panginoon araw-araw. And mga kapatid, alam ninyo, dito sa inward fruits, specifically, ang bunga din natin, Christ-likeness. The Holy Spirit transform us to become more like Christ. As we continually spend time with Jesus, our relationship with Him grows deeper, and the Holy Spirit transform us to become more like Christ. Makikita ng mga tao sa buhay mo, uy, ito, nagbago to. Makita ng mga kaibigan mo, uy, nagbago ka na. No, dati ganito yung buhay mo. Dati, bisyo ka. Dati, ikaw yung unang tumataga. Ikaw yung dating gumagawa ng kalokohan. Pero nagbago ka na.
Bakit? Because binago ka ng Panginoon. Amen? At walapakan si Lord sa oras na to. God is changing us and we bear fruits inwardly as we continually everyday prayer to Lord Jesus. And we become Christ-like. Makita ng mga tao na they see Jesus in you. People are seeing Jesus in you. Kung paano ka magmahal, kung paano ka makitungo, kung paano ka yung bang humarap sa problema, people are seeing Jesus in you. Because God is changing you as you have prayer every day to Him. Kaya ang tanong sa atin, may bunga ba ang prayer life ko? Mas nagiging loving na ba ako sa mga tao? Mas nagiging patient na ba ako? Mas marunong na ba ako magpatawad ngayon? Mas nagiging humble na ba ako ngayon? No? Mas nagiging self-control na ba ako ngayon? Mas nagiging faithful ba ako kay Lord araw-araw? Because prayer is not only meant to change our situation, but prayer is helping us that God moves to change our character. Binabago ng Lord ang ating pagkatao, ang ating character ng buhay natin. Minsan gusto natin answered prayer. Lord, gusto ko to. Answered prayer to. Gusto ko tumugon ka na. Pero ang gusto ng Diyos, transform life. Ang gusto ng Panginoon, pagbabago ng buhay. No? Gusto natin magbago yung sitwasyon sa buhay natin. Pero gusto ng Diyos, baguhin muna ang puso natin. Gusto natin alisin agad yung problema, pero ginagamit pala ng Diyos yung season na yan para magbunga tayo ng patience, faith, endurance, humility, and dependence on Jesus. So halimbawa, isang illustration para maunawaan natin. Kapag ka nagtanim ka ng puno, halimbawa, example, tree planting. Kung sino dito nakapag-tree planting na? No, sa mga high school. Tree planting. Halimbawa kapag nagtanim ka ng puno, halimbawa ganyan, tanim ka ng puno. Kapag nagtanim ka ng puno, ng buto, hindi ito mamumunga kinabukasan. No? Kailangan tong alagaan. Kailangan ito araw-araw, tubig, lupa, liwanag, at yung panahon, nalilipas, at yung pruning, yung mga may kailangan alisin para putulin na mamunga. Minsan, may kailangan putulin para mas maging healthy ang isang puno. Ganun din sa ating buhay bilang Kristiyano. Habang lumalakad tayo kasama si Jesus, may mga bagay siyang tinatanggal sa atin. Pride, anger, bitterness, selfishness, fear, unbelief, at marami pang mga bagay. Minsan, masakit yung pruning. Yung bang tinutuwid ka ni Lord. Inaalis yung mga bagay na dapat alisin sa puso mo, sa buhay mo. Pero ginagawa ito ng Diyos, hindi para sirain tayo, kundi para lalo tayong mamunga, para tayong magbago. Sa John 15 verse 8, sinabi ni Jesus na maluluwalhati ang ating Diyos Ama sa langit kapag tayo ay namumunga ng marami at napatunayang tayo ay tunay na alagad ng Panginoon. So sa ating application sa point na to, we do not pray only for blessings, we pray for fruits. We pray that God to change us. Na imbis na mag-pray ka na, Lord, give me peace. Ang dapat mo yung pag-pray, Lord, baguhin mo ako para ako yung maging peacemaker. Ako yung magsimula ng peace sa loob ng bahay namin. Hindi ng away, kundi kapayapaan. No? Imbis na sabihin mo na, Lord, bless my family. But instead, pray also, Lord, make me more loving and patient sa pamilya ko. And then, ngayong araw, I want us to examine our life. May bunga ba yung paglakad mo kasama si Jesus? Nakikita ba ng mga tao yung bunga sa buhay mo? Hindi perfect ang ibig sabihin ng fruitful, but we are still growing, pero dapat mayroong progress, dapat may pagbabago, dapat may bunga sa buhay natin. So sa hapon na ito, gusto ng Lord na tayo ay magkaroon ng everyday fellowship with Him through prayer. Sa next slide, sa verse 23 to verse 4,
Psalm 23 verse 4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. As we walk with Jesus every day in prayer, kahit na lumakad ka sa darkest valley ng buhay mo, kahit na lumakad ka man sa suffering, sa panganib, sa crisis, sa kamatayan, wala kang katatakutan. You will not be afraid because you are with Jesus. Kasama mo ang Diyos. Jesus will always protect and comfort you. Hindi ka mapahamak. Gagabayan ka ng Panginoong Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya naman yung problema pinagdaanan mo ngayon, gusto kong malaman mo na kasama mo ang Diyos. Jesus is with you. He is waiting for you to walk with Him every day to prayer. Mga kapatid, sa buhay natin, we are walking with Jesus, the one who loves us unconditionally. Ang kasama natin sa paglakad araw-araw, si Jesus na nagmamahal sa atin unconditionally. Sa next slide, Psalm 10:4. Pero ito yung humahad lang sa ating paglapit kay Lord araw-araw sa prayer. Pride. Pride. Sabi sa Psalm 10 verse 4, in his pride, the wicked does not seek Him, God. In all his thoughts, there is no room for God. Yung pumipigil sa atin para hindi mag-pray, yung pride, yung tayo ay masyadong nagiging independent, na parang sinasabi mo, Lord, di kita kailangan. Lord, kaya ko na to. Sa hapon na ito, God is inviting us to depend to Him fully sa buong buhay natin. I will close with this. Sa Genesis 5:22, Enoch walked faithfully with God for 300 years. Sa Bible, 2 times sinabi that Enoch walked with God for many years. No? Lumakad siya kasama si Jesus. Lumakad siya kasama ang Diyos sa buhay niya. Imagine, gano'ng katagal? 300 years. Buong buhay niya, halos buong buhay niya, lumakad siya kasama si Jesus, kasama ang Panginoon. And alam ninyo, we don't need to walk alone in this life. We can walk with Jesus every day through prayer. Buong buhay niya, lumakad siya kasama ang Diyos. Nagpe-pray, dumitepende kay Lord, sumusunod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na perfect si Enoch, he struggles, pero ibig sabihin, yung buhay niya, always direction, patungo sa Diyos palagi. Palaging patungo sa Panginoon. Ganun yung buhay ni Enoch. And alam nyo, the greatest description of a person's life is, this person walk faithfully with God. Pag namatay tayo, kapag natapos ang buhay sa mundong ito, ano yung gusto nyong description sa inyo ng mga tao? No? Ng family nyo, ng mga taong malapit sa inyo. Halimbawa, wala na tayo. Ano yung gusto mong description sa iyo ng mga tao? Ay, ito, ang daming nagawa. Ay, ito, nakapagtayo ng mga gusali. Ito, daming kotse. Ito, sikat, pogi, talento, mayaman. Pag natapos ang buhay mo sa mundong ito, ano yung gusto mong description sa buhay mo? Nasabihin ng mga tao sa iyo at pinamahalaga yung sabihin ng Lord sa iyo sa buhay mo. Sa naging buhay mo sa mundong ito. Yung buhay natin, probably 80 years sa mundo na ito. Pero ano yung gusto mong maging description ng buhay mo pagka natapos yung journey mo sa mundo na ito, on this earth? The best description to a person's life is, this person walk faithfully with God. Ito yung pinakamagandang testimony ng buhay. And our reward is Jesus Himself. Yung ating greatest reward of our devotion, of our dependence on Him, is Jesus Himself. Sabi sa Hebrews 11:5, by faith Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away.
For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Si Enoch, kinuha siya ni Lord. Hindi niya naranasan yung physical na kamatayan. Kinuha siya ng Panginoon na. At alam niyo, sabi sa scripture, sa talata na ito, he was commended as one who pleased God. Siya ay namuhay na nakakalugod sa Diyos. Wanting to please God sa buong buhay niya. Hindi tao, hindi anumang bagay sa mundo, not pleasing people, but pleasing God only. So sa atin, do not please people, please God. Mamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos. Everyday prayer, everyday obedience sa Panginoon. Spend time to Him. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Lagi kang palaging hanapin ang Diyos sa buhay mo in prayer. Always seek the Lord. Lagi mo siyang hanapin sa buhay mo. Application, isang point lang mga kapatid, ang application ko sa buong message na to. Commit to daily spend time with God in prayer. Simulan mo yung araw mo, yung umaga mo, prayer kay Lord. Kapag sinimulan mo yung araw mo sa Panginoon in prayer, mapapansin mo, yung mga problema na maaaring mong harapin sa buong araw na yon will be solved because you start your day in prayer to Lord. Sa umaga na yon. Commit a time to spend time with God every day. Umaga, o kaya baka iba sa atin, hapon o gabi, set a daily appointment with God. Sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Walk with Jesus daily, walk with Jesus faithfully, and walk with Jesus until the end. So I will close with my short testimony. So ako po, kung si Enoch, 365 years na muhay, ako ay ngayon ay turning 28 years old. At alam ninyo, I'm walking with Jesus through prayer every day. Simple lang. Simpleng panalangin, simpleng relasyon kay Lord araw-araw. Pagising sa umaga, prayer, 8 o'clock. Mabuti ang pangyayari sa panahon na maayos lahat, sa panahon na may problema, pangailangan, anumang sitwasyon, hahanapin ko ang Diyos in prayer. And alam ninyo, may testimony sa family ko. Ako yung firstborn Christian. Ako yung una at nag-iisang Kristiyano sa family namin. So ako lang pupunta sa church pag Sunday. And then, alam nyo, for many years, merong persecution. I experienced persecution from my family. Sa tatay, nanay, kuya. May mga sinabing masakit. Pag-uwi ko galing church ng Friday, Sunday, pagalitan. Masakit, pero patuloy ako sa araw-araw na panalangin. Yung persecution na yon na ginawa ng pamilya ko, ginamit ng Diyos upang hanapin ko ang Diyos araw-araw in prayer. Kasi Lord, gusto kitang makilala. Kasi Lord, gusto kitang lumago yung relasyon ko sa'yo. Lord, gusto kong dumepende sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay na ako lang mag-isa. Wanting purpose ng prayer, relationship with God. Fellowship, but our goal, relationship with God, to grow deeper and personally. So sa hapon na ito, I invite tayong lahat na yumuko, pumikit. In-invite tayo ni Lord na, will you walk with me all the days of our life? Lalakad ka bang kasama ako sa bawat araw ng buong buhay mo in prayer? Let's repent pride. Let's depend on God. And let's commit to walk with Him in prayer every day. Let's pray. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Amin pong tinatanggap ang inyo pong pag-imbita sa amin. Lord, kami po ay lalakad kasama ka araw-araw sa bawat araw po ng buong buhay namin hanggang dulo through prayer. Amin pong pinag-isihan ang pride. Kinikilala po namin, Lord, na kailangan po namin kayo. Kung kami hiwalay sa iyo, wala kami magagawa. We commit to walk with you, Jesus, every day sa buhay po namin. I commit to you, Lord, yung buhay ng bawat isa. Salamat, papurihin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God.